Marami hong side effects ang bacterial meningitis. At isa na nga ho doon, ang hearing loss. Kung hindi rin lang ako makakanta, wala na akong silbi! Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, Nani? Mas bingi sa akin yung Diyos. Dahil kahit ilang beses ako manalangin sa Kanya, kahit ilang araw ko sabihin sa Kanya na huwag tayong magkasakit, hindi niya tayo naririnig. Hindi totoo yan. Walang kaduda-duda, isa siya sa pinakamahusay nating female singers na umani ng mga parangal dito sa ating bansa at pati sa buong mundo. Kaya naman binansagan siyang Asia's Nightingale. Ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, matutunghayan natin ang totoong kwento sa likod ng kanyang makulay na singing career at ang matitinding pagsubok na pinagdaanan nilang mag-asawa. Dito sa aming special celebrity episode na pinamangatang Voice of Love, the Lani and Noli Misalucha Love Story. Galing. Grabe. Lani, ang taas ng boses mo. Thank you po. Kaya lang, you sound so classical. Ang hinahanap kasi namin yung tunog pop. I suggest study and listen the cassette tapes of Debbie Gibson or Whitney Houston para mas maging pangmasa yung appeal mo, Lani. Otherwise... Sige po. Thank you po ulit. Alam mo, parang tama yung sinabi ng mother ko na hindi talaga sa akin yung pagkanta. Kasi wala namang sumisikat raw sa ganitong boses eh. Sweetheart, huwag ka maniwala dun. Alam mo ba kung anong naririnig ko? Boses ng anghel, kahit mula pa nung una kitang nakita sa church choir. Maniwala ka sa akin. At higit sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. Lani, paano kayo nagkakilala ni Noli? Nagkakilala kami sa isang youth camp. How old were you then? 15 years old. Hala! Hala! And he was? 21. Mahirap isipin ito, no? Na ang Lani Misalucha, ni-reject. I have to audition. Kasi ang orientation ko, choir, ganyan, medyo classical. So, na-off sila. Of course, banda to. Tema ng banda is pop and jazz. So, they asked me to, hey, you know what, listen to this tape. Mga pop singers to, mga, of course, Whitney, nung time na yon, mga ganyan, Mariah. So, inaral ko yung ganong klaseng singing na pop. Marami pang pinagdaan ng rejections si Lani noon. Nagpursige pa rin siya sa pagkanta, kasama ang kanyang banda. Dahil sa kanyang pakikinig sa albums ni Celine Dion at Whitney Houston, nadiskubre niyang mabilis din pala niyang matutunan ang estilo ng sikat na singers noon. Oh, kita mo na, sweet. Bilib na bilib sa'yo yung mga kabanda mo. Hindi ka lang pop na pop ngayon, pero kita mo, plakadong-plakado ng boses mo yung mga original na singers, di ba? Talaga ba? Okay lang ginawa ko. Nakaka-proud ka eh. Alam mo, hindi ko nga akalain na kaya ko pala manggaya ng boses. Uy!
Ito yung paborito ko. Kuya, kuha ko Mamaya ko babayaran, okay lang? Ayan, sige. Ay, Sige, naku, ito yung matamis na paborito kong sauce. sauce. Deserve mo talaga yan. Okay. Mainit? Diba? Mainit Sarap pa. ng sauce, grabe. Ay, Lord, thank you po. Thank you din po sa talento na ipinagkaloob niyo sa akin. I also thank God. Tagal ko na naghihintay eh. Parang 6 na taon na ako nagdadasal para sa babaeng makakasama ko habang buhay. Maybe it's time. It's time na ikasal tayo. Ano? Ano parang hindi ko yata narinig? Ano? Hala, parang nabibingin na yata ako. Hindi mo talaga ako naririnig? Hindi. Sweet! Ay! Hello! Aray! Oh, Grabe naririnig mo naman na ako to. ngayon. Oo, narinig. Huwag kang masyadong maingay, nakakaya Hindi, pero naman ito, sa mga seryoso. tao. Nag-promise rin ako sa magulang mo na napapakasalan kita after ng studies mo. Ikaw ayaw mo nang tapusin yung business ad na course mo tapos gusto mong i-pursue yung music career mo. Sige. Ako, di ba, gusto lang naman kita supportahan. Tapos, di ba, syempre, alam naman pigilan mo kita. Oo na. Oo na, Mr. Engineer at UPCLC instructor. Baka mamaya lecturean mo pa ako, mapahaba pa tayo. Sige na. Payag na ako na maging mister ka. Papakasal ka sa akin? Upahig ka? Oo nga. Andiyan naman yung mga tao dito, magpapakasal kami! Bakit? Ay, nakakayo yung anak ko eh. Mga libre na to, ha? Papakasal kami. Pagkatapos makasal ni Lani at Noli, ay bumuo na sila kaagad ng kanilang pamilya. Nang makapanganak si Lani, nagdesisyon naman si Noli na magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit makalipas lamang ang 6 na buwan. Really? Really, ano nangyari? Bakit ka umuwi agad? Pasensya ka na. Hindi ko kasi kinaya yung lungkot abroad. Lagi ko kasi kayong iniisip ni baby. Dito na lang ako. Okay lang ba? Okay lang ba sa'yo? Dito na lang ako. Kasama niyo. Okay lang. Sana pala sinabi mo sa akin na may hesitation ka nung umalis ka. Sana pala napigilan kita. Mahihiya kasi ako eh. Ako dapat kasi yung nagdadala ng pera kasi ako yung padre de pamilya dito kaya hindi ko masabi sa'yo. Muli, hindi naman nasusukat ang pagiging padre de pamilya sa kung ano yung ginagawa niya eh. Habang wala ka pang trabaho, di ako na muna yung maghahanap buhay. Total, ilang buwan na rin naman si Louvel. Pwede na akong bumalik sa pagkanta. Tamang-tama, may nag-offer sa akin na mag-record ng multiplex. Huwag kang mag-alala. Huwag mo nang isipin yun. Magtutulungan tayo, okay? Dahil ang mag-asawa, nagtutulungan. Salamat. Ano yung multiplex queen? Multiplex is yung tape na gano'n, di ba? Correct. Yung tape na Yes. yung ginaganon mo, Yes, di na ba? tayo pa ay gumagamit ng cassette tape. Cassette tape. Nung time na yon kasi kung Whitney Houston yung pinakikinggan nung kumakanta, so dapat at least, di ba, parang, ay, Whitney Houston yung boses. So we have to at least get as much as possible close to the voice of the original singer. Si sino-sino pa, aside from Whitney? Mariah Carey, Celine Dion, Madonna, parang almost all female singers binibigay sa akin. Oh, ayan na
ayan na. Wait lang. Malapit na. Sandali lang, anak. Ito na, ito na. Sandali na lang. Anong ginagawa mo? Sige na, sige na. Ako na malilate ka sa gig mo. Sige na, ako na bahala. Han, pwede bang mag-resign ako sa pagbabanda? Ha? Dalawa na yung anak natin, para naman matutukan ko sila. Gusto ko lagi nasa tabi nila. Ikaw, kung ayaw mo na. Pero, kung nag-aalala ka na wala mag-aalaga sa bata, ako nandito ako para sa kanila. Plus, sayang yung boses mo. Dapat yan sinishare. Ikaw lang may ganyan eh. Sige ka, baka bawiin sa'yo ni Lord yan. As if naman big deal yung pagkanta ko. Eh, backup singer lang naman ako, di ba? Multiplex queen. Wala naman nakakakilala sa akin eh. Ma, maniwala ka sa akin. Balang araw, makikilala ng lahat ng tao ang boses mo. Saka yung pagbabanda, huwag mong give up yan. Diyan napapractice yung boses mo eh. Hindi. Ako na. Bago man lang ako umalis, napakain ko man lang sila. Sigurado ka, ha? Oo, eto na! Eto na! Hello? Opo. Talaga po? Opo. Yes. Sige, sasabihin ko po sa kanya. Sige po, maraming salamat po. Ma! Ma, dali. Huwag kang pinapatulog ko nga yung mga bata eh. Ano ba nangyari? Tumawag yung producer. Nagalingan daw siya at sobrang na-impress daw siya sa ginawa mo sa Metro Pop. Talaga? At gusto kanyang gawan ng sarili mong album. Hindi na ako magiging multiplex queen? Hindi na. Matapos nga ma-launch ang kauna-unahang solo album ni Lani Misalucha, nagkasunod-sunod na ang hit songs nito gaya ng Tila, Tunay na Mahal, at Bukas na Lang Kita Mamahalin. Nagkaroon rin siya ng solo major concert sa Araneta Coliseum, kung saan binansagan siya bilang ang nag-iisang Asia's Nightingale. Nagtuloy-tuloy na nga ang pagsikat ni Lani hanggang sa huli na siya ng GMA bilang co-host ng Sunday musical show na SOP. Hanggang sa... So, Ma, we have a press conference at lunchtime. We also have a pictorial ng 2 p.m. for you. And then, we have a dinner meeting para dun sa property na bibilhin natin. Pero, we can reschedule the dinner meeting kung masyado ka ng pagod. What do you think about that? Pero matagal na natin yung inantay, di ba? Kaya hanggat kakayanin, pagtatrabahuhan ko yun para sa future ng mga anak natin. Basta huwag mo lang kalimutan yung weekend getaway natin kasama ng mga bata, okay? Sure, pero sigurado ka? Okay lang ako. Ano ba? Basta tuloy-tuloy lang natin Sige, yung medyo trabaho. mapapagod lang tayo. Oo. Kaya naman Ituloy-tuloy lang natin. Ay! Hello! Ayan, nagpapa-autograph muna siya. Hello po! Isa-isa lang, ha? Uy, salamat ha. Salamat sa pagpunta. Ano pangalan mo? Huwag nyo nga ituluhin ang Lani Misalucha na yan! Isa siyang pyramid scammer! Teka lang. Ginagamit na lang ang boses niya para makapanloko ng mga tao. Ay, sino yung pera ko? Balik mo yung pera ko! Scammer ka! Ma, dito ka lang naman. Dito ko yan! Ano ba yung sinasabi niyo? Scammer ka! Manloloko ka! Nasa tayo ng pag-usapan natin to. Paano naman kayo na naging victim ng pyramid scam? Nag-invest kami dun sa company. Oo. And then actually, pwede ka rin gumawa ng, kumbaga, sub-company mo wherein you can actually invite others to invest into your Yes. company. So, Oo. meron din ganun. So, bukod sa may in-invest kami, meron din nag-invest sa amin. Yes. And then, aside doon sa mga naibigay namin sa kumpanya, meron din sa amin na ano, so lahat po yun nawala. Lumabas kayo dyan! Labas! Ano labas? Kagaling nyo ah! Nakikiusap po kami sa inyo. Napag-usapan na lang natin ng maayos po ito. Huwag niyo naman kami sisihin. Pare-pares naman tayong biktima dito. Nakumbinsin nyo lang naman kaming sumali sa pyramid na yan dahil celebrity ang asawa nyo. Akalain
ba naman namin na manluloko kayo? Baka naman po pwedeng sa ibang lugar na lang po natin pag-usapan. Ayaw po kasi sana namin madama yung mga bata. Hindi naman po namin kayo tatakbuhan eh. Pangako, ibabalik po namin sa inyo yung perang ininvest nyo. Siguraduhin nyo lang. Siguraduhin nyo lang na magbabayad kayo kung ayaw nyong humantong sa demandahan pa. Upang maibalik ang milyong-milyong pera sa mga taong naging investor nila, ay napilitang ibenta ni Leilani ang properties na naipundar niya mula sa kanyang pagkanta. Hanggang sa Hello? Luben, anak? Kamusta? Kamustang bakasyon mo sa lola mo? Okay naman? Miss na rin kita, anak. Kami ng papa mo may problema? Sino nagsabi? Wala, anak. Walang problema. Wala, promise. O kaya nga kita pinapunta dyan, di ba? Oo, wala talaga. O basta mag-enjoy ka dyan, ha? At magkita tayo soon, okay? I love you, anak. Bye. Alam kong iniisip mo pa rin yung nangyari. Baka pwedeng kalimutan na natin. Move on na muna tayo. Pero halos wala nang natira sa atin eh. Ang tagal nating inipon yan, ilang taon din. Tapos hindi lang tayo yung naloko, pati yung mga na-recruit natin naloko din. Yung pala scam. Pera lang naman yun eh. Pwede naman natin kitain ulit yun eh. Pera lang? Pera lang? Pa, hindi lang naman pera yung pinag-uusapan dito eh. Yung mga pinaghirapan ko! Total, madali lang naman sa'yo sabihin lahat, di ba? Madali lang kalimutan lahat, di ba? Kasi hindi naman ikaw yung Na ano? Na ano? Na hindi ako yung nagpasok ng malaking pera dito para sa pamilya natin? Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba na ikaw yung celebrity at hindi ako? Ha? Malamang ang karma tong nangyayari sa atin na to, itong pyramid scam na to. Dahil sa kagustuhan ko na magkaroon ng maraming pera. Ngayon kung iniisip mo na ako may kasalanan, sige! Sige! Ako na lang. Ako na lang. Saya ka na? Pa, nagtatampo ka pa rin ba? Sorry na. Di ba nangako tayo sa isa't isa na hindi natin tutulugan yung problema? Sige na, pumangon ka na dyan. Pag-usapan natin to, please. Nanghihinayang lang naman ako sa pera eh. Para na sana sa future ng mga anak natin yun. Malaki na sila.
Tapos may isa pang lumalaki dito sa tiyan ko ngayon. Ano? Oh, well, dapat hindi ka ma-stress. Masama sa baby yun. Huwag talaga isipin yun, ha? Ano? Ano? Mag-celebrate ba tayo? Uy! Ano yan? Ba't may ganon? Kailangan natin siyempre mag-celebrate. Anong celebrate? Di ba, siyempre may bago tayong Buntis baby. nga ako, di ba? Ano, mas okay nga yun. Ay, ikaw talaga. Hindi mas okay Grabe ka yun. naman. Ay, patawad na, di ba? Han! Ma? Anak natin. Anak natin. Ano nangyari? Han? Han? Halika. Punta tayo sa ospital. Kamusta ang anak natin? Our baby didn't make it. Pakiulit mo yung sinabi mo. Ano? Hindi! Gusto ko yung baby natin. Minahon ka? Bakit? Full kayo ng mga ano nyo, Hindi naman po investors. kasi pinigay din namin kung ano yung nag-invest sa amin. So, walang naging kaso sa amin. Nawala na po yung in-invest namin, nagbayad pa kami. Nagbayad ka pa dito. Yan ba ang dahilan kung bakit you decided to go abroad? Isa po yun. Minsan nakakasira ng dibdib, pero buong-buo ka pa. Wala kang rason para hindi magpatuloy sa buhay. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Asia's Nightingale, Lani Misalucha. But now I found was blind, but now I see. Dahil sa angking husay ni Lani sa pagkanta, ay unti-unti na siyang nakilala at naging tanyag sa Las Vegas, kung saan ay naging kahanay niya rin sa pagtatanghal ang iba't ibang international artists gaya ni Celine Dion sa ibang showrooms doon. Hindi nagtagal ay nakatanggap din sila ng kabi-kabilang mga pagkilala at itinanghal bilang the new siren on the strip at best singer sa Las Vegas. Congratulations, Lani. You were amazing out there. Thank you. Thank you so much, Jane. Your wife has such a fantastic voice. You were truly incredible. Thank you, Robert. Thank you so much for your support. Oh, yes, of course. We'll go ahead now. All right. Take care. We'll see you soon. See you. Bye. Pati.
Hindi ako makapaniwala. Biruin mo yun, ilang taon pa lang ako nagsashow dito sa Vegas. Pero bukod sa pagbibigay sa akin ng mayor ng Lani Misaluchos Day, nakatay ko pa si Celine Dion as best singer. Grabe talaga. Lord, wala na akong mahihiling pa talaga sa'yo. Grabe kapag binless ka talaga ni Lord. Sunod-sunod. Eto ma, meron akong good news para sa'yo. Meron bang good news? Ano yun? Napanood ko mag-perform ni Miss Gladys Knight. At impressed na impressed siya sa'yo. Seryoso? Oo. In fact, she's recommending you to an international producer. Talaga ba? Yes. Hindi nga! Oo. Ibig mo sabihin, pag nagkataon, magkakaroon ako ng international album? Yes. Thank you. Thank you pa. Thank you. Oh my God. Thank you pa. Hello? Yes. Uh-huh. I see, yes. I understand. Okay. I'll tell her. Thank you. Okay ba? Ano, sweetheart? Nagustuhan ba ng international producer yung pagkanta ko? Yung boses ko okay lang ba? Well, sabi nila that you have a very powerful and distinct voice just like every other known international artist. Kaya lang sabi nila na bigla sila nag-alangan nung nalaman nila yung edad mo. Baka daw hindi na mabawi ng mga producers yung i-invest nila. Mahinayang na hinayang sila sa talento mo. They said it's too late. Bakit daw yun lang nila na-discover yung talent mo na pang-international? Sa kabila ng kabiguang iyon, ay nagpatuloy pa rin si Lani sa sold-out performances niya sa Las Vegas. Hanggang sa nagkaroon siya ng alok na mag-comeback concert sa Pilipinas. Kaya nagpasya si Lani na bumalik ulit sa bansa. Hanggang sa inabutan na sina Lani at Noli ng pandemya dito sa Pilipinas. Grabe na yung nangyayari sa mundo, no? Oo nga eh. Pa? Bakit? Anong nangyayari? Pa? Ano nararamdaman mo? Ha? Hindi ako makahinga. Sandali ah. Mama! Saan masakit? Dito. Diyos ko. Pa! Pa, sandali! Tulong! Tulong! He is COVID negative. Diyos ko, salamat. However, mas malala ang kondisyon niya. Mabuti na lang at naitakbo niyo kagad siya sa ospital. He is having a heart attack. May mga bara sa puso niya. I need to perform an immediate bypass operation. So? Ooperahan niyo pa sa puso? Eh, hindi pa ba delikado yun? Lalo na sa panahon ngayon? Ng pandemic, nagpunta po kami sa hospital, heart attack na pala po yun. So, to make it short, Open heart surgery. Triple bypass. Triple bypass. Tapang? Sakto lang. Alam mo ba,
nung nasa operating room ka. Ako yata yung maha-heart attack sa sobrang kaba ko sa'yo. Buti na lang nakasurvive ka. Nung bago nga akong operahan talagang nagdadasal talaga ako. Kinakausap ko si Lord na kung kukunin man niya ako, huwag ka niya papabayaan. Alam mo, Ma, hindi naman ako natatakot mamatay. Alam ko kasi na sa kabilang buhay, tayo pa rin ang magmamahalan. Pa, pag nawala ka, o pag ako nawala, paano yung mga anak natin? Huwag kang magsasalita ng ganyan, please. Alam mo, araw-araw ko nga pinagdadasal na kahit na simple lang yung buhay natin, pero walang magkakasakit sa atin. Okay na ako dun. Ano, nagugusog ka pa? Meron pala akong natitong pagkain sa talaga. Medyo. Kahit ano naman siguro. Ano nangyari sa'yo? Sa kabila ng nararamdaman ding pagkahilo at pagsusuka ni Lani, ay nagawa pa niyang isugod si Noli sa ospital kung saan na-comatose pa ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, makalipas lamang ang isang araw, ay nagising rin mula sa pagka-comatose si Noli. Ngunit may isang bangungot na namanghatid na balita sa kanila ang doktor. After a series of tests, we found out that you both have a bacterial meningitis. This occurs when bacteria na maaaring nakuha ninyo sa nakain ninyo enter the bloodstream and travel to the spinal cord and the brain. Dok, sorry po Pwede po bang pakilakasan lang ng konti yung boses nyo? Hindi ko po kayo masyadong marinig Simula po kasi nung nahilo kami at nagsuka mag-asawa, sobra pong humina yung pandinig namin. Oo nga, Dok. Yung kanang tenga ko halos wala na kasing marinig. Mr. and Mrs. Misalucha, marami hong side effects ang bacterial meningitis. At isa na nga ho doon ang hearing loss. And sometimes there are cases na total ang hearing loss na nangyayari sa patient. Po, ibig niyo pong sabihin, pwede talaga kaming mabingi? Diyos ko. Same year, when he had his heart attack. Nakoma siya kasi talagang medyo nag-ravage talaga yung yung bacteria sa brain niya. Don't get me wrong. My husband and I are still, grateful for our lives. Nung una hindi ka Bingi ka na ba talaga? Ay, nadidinig mo pa naman Itong sa side na to. Pero noong una talagang ihirap talaga kami na makadinig. Hindi na kami makadinig ng matino. Especially nung syempre lahat ng tao naka-mask. Mas lalong hindi namin naiintindihan ng mga tao. Tsaka syempre sa akin na saan ka naman nakakita na hindi ko madidinig yung boses ko. Oo. Di ba parang iniisipin mo na, singer ako tapos hindi ako nakakadinig. Parang ang hirap talaga, sa totoo lang. But you have gone back to your singing. Mahirap? It's not the same. Why? Because unang-una, since na hindi na nga balance yung pandinig ko, na sisintonado ako. Direk, sorry po pwede po bang pakilakasan yung sound monitor ko? Pero Lani, malakas na. Hindi ko po kasi masyadong marinig. Hindi po ako makapasok. Yung key po, hindi ko makuha. Okay, guys. Let's do it again. Bilisan natin.
Marami pang magre-rehearse! Ano ba nangyayari kay Miss Lani? Parang nahihirapan na kumanta. Wala nang galing. Tanggapin na lang, Guy. Direk, sorry po sa bahay ko na lang po itutuloy yung pag-rehearse ko. Ayoko naman po maging cause of delay. Sorry po. Struggle. But, you know, what can I do? Ito na yung current situation eh. Kasing buhay ba naman to? Ano naman ako makakakanta ng maayos kung sarili kong boses hindi ko marinig? Ma! Ma! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Tigilan mo. Bakit naman sa dinami-dami naman ang mawawala sa akin? Yung pandinig ko ba? Bakit? Bakit? Tumayo ka di. Tumayo ka dyan. Lani, tumayo ka dyan. Tingnan mo ako! Bitiwan mo ako! Pwede ba hayaan mo na lang ako? Kung hindi rin lang ako makakanta, wala na akong silbi! At bakit ba binigay ng Panginoon sa akin tong talento na to kung babawiin na rin lang naman? Bakit? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, Lani? Hindi ko naririnig! Hindi ko naririnig! Kasi hindi na ako makarinig, di ba? Pero alam mo, mas bingi sa akin yung Diyos. Dahil kahit ilang beses ako magdasal sa Kanya, kahit araw-arawin kong sabihin sa Kanya na huwag tayo magkasakit, hindi niya tayo naririnig. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Lani, hindi lang ikaw ang nabibingi. Pati ako. Pero naririnig mo ba akong nagre-reklamo at nanunumbat sa Panginoon? Hindi naman, di ba? Ma. Dahil hindi bingi ang Panginoon, naririnig niya tayo. Maaaring hindi niya pinagbibigyan ang mga hinihiling natin ngayon dahil may pinaplano siyang malaking blessings para sa iyo. Kailangan lang natin magdasal at maniwala sa Kanya. Tana. Tana. Lord, sorry. Sorry. Para sa'yo. Hello? Oh, anak. Oh, sige. Sasabihin ko sa mama mo. Okay, sige. Lani, tumawag anak natin. Magkakaanak na sila ng asawa niya.
Narinig ng Diyos ang dasal natin, pati ang anak natin. Nakita mo? Nakita mo? Ma, happy anniversary! Ano? Ano sabi mo? Hindi ko narinig. Ano yun? Sabi ko, happy anniversary! Happy anniversary din. Alam mo, pagtatawanan nila tayo dito. Sabihin nila, may mag-asawa na bingi na nagde-date. Ano? Ako nga, proud ako sa'yo eh. Kahit na hindi na ikaw ang Asia's Nightingale. Ikaw pa rin ang lovebird ko, ang partner ko. Alam mo yung pinakamalaking blessing sa akin ni Lord? Ikaw. Kapag kasama kita, hindi ako maliligaw ng tono. When I'm with you, I will never be out of tune. Sweet naman ang asawa ko. Aba, oo naman, siyempre. Aba. Sarap, no? Gusto talaga to. No, tara na. Ano? Nauuho ka? Oo, pero parang... Lani, Misalucha ka pa rin. Talagang dinudumog ka ng mga fans mo. Ano ang message na pwede mo namang iiwan sa kanila? Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na, yun na nga, bawat uwi ko dito, honestly, nakaka-surprise pa rin kasi meron pa rin. May show ka na agad. Meron pa marami rin. nang kumukuha sa'yo no? Talagang Exactly. ganun, no? Meron pa rin pong mga Daming blessing. mga supporters. Blessings. Andyan pa rin sila. At kung minsan nga, nadadagdagan, minsan mga bata, nasusurprise ako na may mga bata as like, 15, 14 years old. So, malaking pasalamat ko sa kanila dahil nandyan pa rin sila para sumuporta, para maparamdam nila sa ma-appreciate yung akin ano mo, yung talent mo, nandyan pa rin sila to be there in my shows. Kaya nire-remind ko po siya lagi pag magkasama kami. Kasi very po siya, parang ordinaryong Lani yan eh. Minsan pupunta ng Binondo yan o Quiapo, whatever, mag-isa. Or minsan magkasama kami nag-grocery. Pag may lumapit sa'yo at magpapicturein, kahit isang oras na nandyan tayo, madidelay tayo, pagbigyan mo sila. Kaligayahan no? Yun yung nila eh. Diba? At napakalaking kaligayahan ang binigay ninyo sa amin ngayon na maging panauhin namin kayong dalawa sa magpakailanman. And I thank you very, very, very maraming much. salamat. Talaga, marami kaming napulot sa istorya ng inyong pagmamahalan at sa istorya ng inyong buhay. Thank you very much, Lani. Thank you po, Ate Mel. Thank you very much. Hindi biro ang mga pinagdaanan ni Lani at Noli sa mga nagdaang dekada. Pero hawak kamay nila itong hinarap. Mapapinansyal na bagay man o dahil sa kanilang kalusugan o di kaya sa mga challenges sa singing career ni Lani. Hindi kumalas ang pagmamahala nilang mag-asawa na nasisiguro kung kinapulutan natin lahat ng inspirasyon. Ika nga ng kanta ni Lani, lilipas din ang bagyo, liliwanag din ang kalangitan. Ngayon, bukas, at magpakailanman.